Hi guys! Happy New Year at welcome back sa Daily Driver. Isang taon na din and ang dami na namin na feature ng mga Toyotas. At eto na naman kami sa isang episode. Ano ba magagawa namin? Ganun talaga eh. Pag Toyotas, they are built to last. That is why for today's episode, si Chris at ang kanyang ever reliable Toyota Altis. Tara, samahan niyo kami. Hi, I am Christopher Rondero. So I'm driving Toyota Altis 9th Gen. Bata pa lang ako, mahilig na ako sa sasakyan. Though deprived ako kasi hindi naman kami well enough to buy car ganyan. So dumating yung time na after graduation, so first job ko, sakto yung tita ko na nabili niya yung auto niya since 2002, 2001 October. So nung nabili niya yung sasakyan niya, gusto niya nang magpalit. After 2011, nag-decide siya magpalit siya. Pero dahil may sentimental value sa kanya yung sasakyan, ayaw niya kung kani-kanino lang mapunta. So gusto niya sa kamag-anak pa rin, ganun. Tapos one time, in-offer niya sa akin. Pero ang ano doon, catch din doon, kasi yung tita ko, based siya sa Bohol. Nung time na yon, 2001, wala pang Toyota Bohol. So binili pa nila yung auto sa Toyota Cebu. So from Toyota Cebu, shinip nila yung papuntang Toyota Bohol. Tapos, to cut the story short, so nag-decide kami nung 2011 na since maganda yung payment terms na binigay niya sa akin, so binili ko siya. So nag-down lang ako, tapos monthly ko na siya binabayaran. Tapos ayun, shinip namin from Bohol papunta dito sa Manila. So technically Las Piñas. Isa sa pinaka-memorable experience. So, nakuha namin yung car, unang dinrive namin na long drive, Pangasinan, sa Manawag. Kasi nga, kasabihan niya dapat magpa-bless ka sa Manawag. So, siguro mga 2-3 months after noon, nung nakuha ko, drive kami doon. Tapos, yun, sobrang sabik din kasi kami gumala. Malapit na din yung Dagupan doon. So, after Pangasinan, diretso kaming Dagupan, bumili lang kami ng bangus. May dala-dala kaming cooler na ganyan, tapos nilagay namin doon yung bangus. Kasi naniniwala kami na pagpupunta ka doon sa lugar na yon, tapos sikat yung mga delicacy na mga ganun. Pumili kami, tapos inuwi namin Las Piñas. So yung isang buong araw, drive lang kami mula Las Piñas, Pangasinan, Dagupan, tapos balik ng Las Piñas. Ang pinaka nagustuhan ko sa sasakyan talaga is napaka-reliable. Kasi nga, hindi ko alam paano ginawa ng mga Japanese yung Toyota, especially Corolla. Pero ang ganda nung pagka-design, ang ganda nung lahat, napakaganda, napakalinis, napaka-reliable. Tapos, ang pinakamaganda pa doon, yung mga pyesa niya, available talaga siya sa market. Pwede kang bumili ng replacement parts, pwede ka pa rin makasource out ng original. So, hindi siya mahirap i-maintain. Kaya, imaginein kung nag-start siya 2001, tapos ngayon na almost 13 years ko na ginagamit yung sasakyan. Never ako nahirapan mag-source ng mga pyesa. Kasi sobrang dali. Tapos at the same time, yung mga mekaniko, kahit simpleng mekaniko lang, kahit ang kayang-kayang gawin. Tapos, sa sobrang curious ko rin sa pagre-repair ng sasakyan, nitong taon ako na mismo nag-change oil. So natuto ako mag-change oil, natuto ako mag-bleed nung brake, clutch fluid, kasi kumbaga lalo na lumipat kami sa Imus. So ang hirap, kaya mas maganda yung nakaka-connect ka dun sa sasakyan din at the same time. So iba yung feeling, lalo na nung sabi ko sa wife ko, iba pala yung feeling na na after ko mag-change oil, dinrive ko siya.
parang self-fulfilling ba? Kasi dati pinapagawa mo lang yan sa kasa or sa mekaniko, yung simpleng change oil. Ngayon, ikaw na gumagawa. Tapos, okay naman siya. So, kaya napakagaling. Sa meron na. Kumbaga, syempre, yung 13 years, kasi technically sa akin, 13 years na siya. Marami siya talagang naging battle scars din. Kasi, before kami ikasal ng wife ko, so yung mga kasabihan na, wag kayo gala ng gala, alis ng alis. Totoo pala yun. Kasi, there's one time na, nasa office lang din kami, daily drive. Nagda-drive ako nun sa Buendia, sumabit ako sa bus. Buti na lang, hindi naman ganun naapuruhan yung sasakyan at kami, safe pa rin. Kumbaga, masasabi ko talagang napakatibay nung kaha niya kasi bus yung bumangga sa amin. Though, hindi naman siya ganun kalakas yung impact. Talagang na-UP talaga yung sasakyan. Kumbaga, isa yun sa battle scar na sobrang tiniis ko kasi nga wala rin naman din yung budget, hindi rin naman ganun kabilis available yung budget namin. So, after mga year 2000 ko lang siya napaayos talaga. So, mostly body yung mga battle scars niya. At the same time, yung mga wear and tear sa sobrang tagal din. Yung clutch. So, nagpalit na ako ng clutch, starter. Pero yung normal lang na fast moving na battery, tires, change oil. Ganun lang yung usual na kaya sobrang ganda ng Toyota, lalo na especially Altis. Hindi siya mahirap i-maintain. So, at the same time, ang kagandahan lang din, nakasali ako sa mga Facebook groups ng Altis. So, marami sila. Pwede kang makahingi doon ng mga advice, anong ginagawa ng ganito. Napaka-helpful ng mga Facebook groups na yon. Tutulungan ka nila, saan ka magsusource out, yung mga ganon. Kaya, ayun, isa rin yan sa pinaka naging helpful para malabanan or maiwasan yung mga battle scars. At the same time, ma-prevent mo yung mangyari na magkaroon ng sira na matagal. So, naniniwala kasi ako doon talaga sa prevention is better than cure. Kaya, yun. Kung may budget ka, kaya mong makakuha ng Toyota Altis, especially 9 gen or kahit anong gen ng Toyota, go lang. Basta ang importante, alaga pa rin sa sasakyan. Tsaka, yun nga, ginagawa ko din minsan, kinakausap ko yung sasakyan ko. Kasi alam mo, minsan pag nakakonect ka sa sasakyan mo, parang malalaman mo na kung, paano may tumutunog somewhere, magiging aware, magiging sensitive ka. So, before it happens na magkaroon ng problema, malalaman mo na rin naman yun. So, kaya, para dun sa mga nag-i-inspire na tulad ko before na walang pambili ng sasakyan na ngayon nakakuha kami, kahit second hand. So, yeah, alaga lang and okay na okay pa rin talaga ang Toyota. Yun, sa akin bakit Altis pa rin? Kasi unang-una, yun nga, syempre, yung pagsabay din naman ngayon sa buhay, hindi rin naman yung budget available lagi, di ba? Tapos, merong mga instances na pag nagpapa-repair ako ng mga may hirap i-repair, like last time nagpalit ako ng starter, advice sa akin ng mga sabi nung isang mekaniko, pag ako nagkaroon ng sasakyan, mga ganitong sasakyan kukunin ko. Sabi ko doon sa mekaniko, bakit? Kasi matibay talaga. Kumbaga, pyesa-pyesa pa lang, sobrang tibay na Toyota, lalo na yung mga ganitong 9th gen, no? So, kung paano talaga siya binild ng Toyota is ibang klase. So, tapos meron ding mga may instance na rin na parang gusto ko na rin siyang palitan kasi parang lalo na yung sa starter, natirik ako doon sa parking ng office tapos kailangan ko rin pumasok kinabukasan. Pero iba nung naayos siya, after mapalitan nun, sobrang smooth na. Kumbaga parang bakit ko pa papalitan kung working naman siya, 'di ba? Sabi ko,
kung siguro in the future bigyan ako ng mas magandang maging financial stable, siguro magdadagdag na lang ako pero hindi ko siya papalitan kasi plano ko siya ipamana na sa anak ko eh. So sabi ko nga sa anak ko, nak, pag laki mo, turuan kita mag-drive, tas ikaw na magda-drive dito. Kasi para hindi mo ma-experience nung mga panahon na kami sa college, nagko-commute, ikaw nagda-drive ka ng auto, kahit na luma, classic, pero alaga. Kasi pagdating ng time na yon 10 years from now, 20 years from now, for sure, magiging classic na yung sasakyan. Nung una, nagpapasalamat ako syempre kay Lord kasi sa blessing na car na binigay niya sa amin. At the same time, sa parents ko, sa mga kapatid ko, sa wife ko din na napaka-supportive sa family ko. At the same time, sa tita ko din kasi siya yung naging instrument para ma-drive ko yung Altis. Tapos, kay Kuya Dudes, siya talaga yung unang naging mekaniko ng sasakyan ko. Yung wala pa akong ka-idea paano mag-repair, paano mag-drive, ganyan. So, Kuya Dudes, saka si Kuya Fred, sila mga nagturo. Tapos, sa Altis Club Philippines, sa Toyota 9th Gen Philippines na Facebook group. So, di man ako bonafide members, pero comment ako din. Napakalaking tulong kasi ng mga yun. Tapos, sila Sir Mike Auto Clinic ng Altis Club. So, thank you isa siya sa pinakamagaling din na mekaniko, lalo na sa mga pang-ilalim ng Altis kasi talagang porte niya mga Altis na sasakyan. Ako si Topper, ito si Al, Toyota Altis 9th Gen, 2002 model, ang aking daily driver.